Bago pong lahat ay magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Kanina po, tinitingnan ko yung setup ng venue. Wala kayong ilaw. Panggabi. Ibig sabihin, hindi tayo dapat abutan ng dilim. So, simulan po natin ang ating pagninilay. Simple lang naman yung akin pong ihahain sa inyo. Pagtupad sa utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ako ay iniibig ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano-ano ba yung mga utos na dapat nating tuparin? Napakarami po yun. Bigyan ko kayo ng isang pinakamahirap. Ibigin ang kaaway. Pinakamahirap yan. Madaling isulat, madaling i-memorya, madaling i-chat, madaling sabihin, mahirap gawin. Sapagkat ang pag-ibig sa kaaway ay nangangailangan ng pagpapatawad ng uring pagpapatawad ng Diyos. Ano yon? Pagpapatawad na uri ng pagpapatawad ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ay may dalawang sangkap. Unang sangkap ay yung tinatawag sa English, giving up the right to retaliate. Sa Tagalog, hindi ka gaganti. Pagsusuko mo ng karapatan para ka gumanti. Tayo ba naman? Kaya ba natin yun? Di ba nung maliliit pa nga tayo, mga bata, minsan, pag nagkakapikunan, sige nga, pitikin mo nga ang tainga niya kung matapang ka. Pipitikin naman yan. As gaganti yun. Bakit? Kasi normal sa atin ang gumanti. Normal sa atin kahit nga malalaki na tayo Pag nakarinig tayo ng mura, murahin din natin, doble pa Ayaw nating magpatalo. Ngunit, ang isang uri ng sangkap ng pagpapatawad na uri ng pagpapatawad ng Diyos ay pagsusuko natin ng karapatang gumanti. Lalo nga daw yung mga senior. Hindi naman kayo senior Hindi pa halata. Lalo na daw yung mga nagkakaedad na, dapat daw mas pinipili na natin ang maging mapayapa ang buhay. Kung meron daw gumugustong makipag-away sa atin, dapat mas pinipili natin ang peace of mind. Kaya natin sila. Pag gumanti ka, anong mangyayari? Hindi matatapos. Yun, pagsusuko mo ng karapatan yun, na hindi ka gaganti. Ano po ang unang sangkap ng pagpapatawad ng Diyos? Pagsusuko natin ng karapatan para ka gumanti. Kaya ba natin yon? No, ako po ay na-assign ng Camarines Sur, Camarines Norte. May text ang sister wife ko noon. Di pa uso ang Facebook Cellphone pa lang, text pa lang. Sabi sa akin, start, magpapapintura ako ng bahay. Sabi ko, sige. Tapos tanong niya ako, anong kulay ba gusto mo? Sinabi ko. Kasabi-sabi ba naman niya, ayaw ko niyan. Ba't nagtanong ka pa sa akin? Ayaw mo pala. Anong gusto mo? Pink at violet. Tika muna, bakit pink at violet? May anak ka pa rin lalaki, tapos ako lalaki nakatira sa bahay natin. Basta! Ang mga babae, kapag nagsabi na ng, basta! Dapat ang mga lalaki, tumahimik na lang. Sapagkat ang mga lalaki, tatamaan ng lintik. Ayaw, di ba? Bakit kaya kayo ganyan mga babae, no? Alam nyo, pagkalipas ng 2 linggo, umuwi ako ng Manila. Pagdating ko, malayo pa lang ako, natanaw ko na yung bahay namin, ang pader, dingding, kulay pink. Pagdating ko, sa gate namin, ang kulay pink. Pagpasok ko sa terrace namin, ang kulay pink. Pagpasok ko sa kwarto namin, ang kulay pink at violet. Sa kusina, purple ang kulay. Alam niyo mga kapatid, kung ako ay hindi nagpaubaya, nagparaya doon sa kulay na gusto niya, baka kupas-kupas na yung kulay ng pintura, hindi pa kami tapos pag-away. Bakit? Kasi siyempre makikipag-argue ka makikipaglaban ka Kasi ito yung gusto mo, ito yung gusto mo. Bakit maraming away sa pamilya?
Kasi hindi nagpaparaya ang isa't isa. Hindi nagpapaubaya. Sa mag-asawa, sa magkakapatid. Ano ang unang sangkap? Para tayo makapagpatawad na siyang pagganap sa utos ng Panginoon? Suko. Pagkarapatan. Kapatid, hindi yan ang gusto kong puntusan ngayon. Nagbigay lang ako ng isang halimbawa. Actually, dalawa yung sangkap na yon. Hindi ko na po muna ibibigay sa inyo. Pag ako nakabalik na uli, saka ko babalik. Ibibigay yung pangalawa.